yung lagyan ng mga clip, no? Yung mga parang ano yun? Clip ba yung term doon? Yung clip, yung parang mga dinidikit pa sa dulo para hindi siya matanggal. Yung self-adhering or conforming bandages, guys, parang self-adhering, parang automatic lang siya na nai-stick doon sa mismong band-aid ngayon. Pero now, no, dito muna tayo. Ayan, merong mga different width sizes, no? Depende kung ano, gaano kalaki yung damage sa katawan mo. Yan, same lang po yan. Pero dito tayo mag-focus sa triangular bandages, no? So, itong triangular bandages, meron po yung parts, no? Yung part na po na yan, itong parang, um, yan, sa triangle na yan, itong pinaka parang tuktok niya, no? Yan yung tinatawag natin apex. Okay? Apex po yan. Then, itong pinakamahaba, yung longest side po ng band-aid natin, no, yung triangular bandage natin, ayan po yung tinatawag na base. Okay? Base po yan. Then, yung mga side, yung other sides, yung dalawang sides po ng triangular bandage natin, tinatawag na side. And yung other point ng dalawang, yung ng triangular bandage natin, yung tinatawag naman na end. Okay? Saan na tayo? Yan. Sabi dito, a triangular bandage is usually made muslin. Alam niyo yung muslin, guys? Yung ginagamit sa mga ano, alam niyo yung pag gumagawa kayo ng cheese, yung pang, ang tawag dito, wait lang, meron akong sinerch niyan eh. Ready tayo dyan. Ayun no, yung ginagamit sa pang ano, pang strain ng mga, kita naman yung screen ni Mix, di ba? Yan, yung ginagamit sa pang ano, anong tawag dyan? Yung pang, pinang i-strain dun sa mga gatas-gatas para matanggal yung pinaka, parang buo-buo doon, no? So, ayun po. Yan. Yan po yun. And it can be made by simply cutting diagonally the 60-inch square of piece of cloth, making into two triangular bandages. So, pwede kayong bumili ng muslin na tela, then kayo na lang gumawa ng triangular bandage. Pero pwede din naman kayong bumili na lang sa mga pharmacy, no? Sa mga tindahan ng gamot. Alam ko meron naman silang or may available naman na triangular bandage doon. So, yon. Okay. Now, punta tayo dito sa pagbaband-aid, no? Ng especially dito sa elbow. Okay, so pag nagbaband-aid po tayo ng elbow, guys, no? Pwede, ano, meron po kasi tayong tinatawag na ano um, cravat, no? Yung cravat na yun, guys, nakikita siya mostly sa mga accessory ng lalaki, no? Pag sinabi kasi cravat, guys, it is a traditional men's accessory, neck wear, no? Pero ngayon kasi parang necktie na lang yung ginagamit sa atin. Pero dati, no, ginagamit 'yon, no, pang ano lang talaga, pang accessory lang. So, ano yung bakit po nasabi ni Mixan? Kasi po meron po tayong tatlong cravat na tinatawag, no? Yung first, no, na cravat, yung tinatawag natin, yung broad cravat. Ayun guys, yung pag-fold natin ng from apex papunta dito sa, yan, from apex, hindi ko kasi madrawingan to guys eh. Try ko kung madodrawingan ko ha. From apex, hindi siya masulatan eh. Ay, ayan pala. Masusulatan pala. From apex, tutupiin nyo siya. Itong point na yan, tutupiin nyo siya papunta dito sa green, sa gitna ng base. No? And ayun yung tinatawag nating broad cravat. Cravat yan ha, broad cravat. From apex, tutupiin natin siya. Hala, hala. Ayan. Tutupiin natin siya papunta dito sa base. No? Broad cravat yung tawag doon. Then, kapag tinupi pa po natin siya, no, kunwari natupi na natin siya, so ang magiging image niya ganito na, no. Sige, gawa tayo ng ano. Nakita niyo yung mga pinagagagawa ko. Yan. So,
Yan, kunwari, ayan yan, no? Yung pag tinupi natin tong apex na to, papunta dito sa base, magiging ganito na yung itsura niya. No? Magiging ganito na. No? Ayan na yon, nakatupi na yan. Nakalagay na dito yung, ayan, lagyan natin siya ng ano, para kunwari natupi. So, ito na yung tinatawag natin na broad cravat. Then, kapag tinupi pa po natin to, no, from here, papunta din dito sa gitna, kumbaga, tutupiin natin siya lengthwise along the middle, no? So, pag tinupi natin siya sa gitna, magiging ganito na itsura niya. So, pag tinupi natin siya, nakaganyan na siya. So, medyo maliit na siya, no? Ayan tinatawag natin na semi-broad cravat. Okay? So ito, ginagamit natin to guys, depende kung gaano kalaki yung fracture or kung saang part ng body natin yung may yung fractured. Okay? And kapag tinapiwa po natin siya ng pangatlong tupi, no? Ng pangatlong tupi, so pag tinupi natin to from lengthwise ulit to dito, so mas manipis na siya, parang nakaganto na siya, no? Yan. Ito naman yung tinatawag nating narrow cravat. So para saan po ba yan, yung mga sizes na yan, yung mga tupi-tupi na yan? Depende po yan sa laki nung sugat or nung fracture sa katawan natin. Hindi, alangan naman na parang sabihin natin, ihiwa lang sa braso pero ang ginamit mo, broad cravat, di ba? So sobrang laki naman nun. So pwede natin gamitin yung semi-broad, depende kung gaano kalaki yung sugat or kung gaano kalala yung fracture. No? So ayun, yan ha, tatlo na yan. And kapag tinupi nyo pa siya guys, no, hindi ko na alam yung tawag doon, siguro narrowest, cravat na. So pag tinupi nyo pa siya sobrang impis ko, pwede pa naman, pero hindi ko na alam yung tawag doon. Pero ayun yung cravat na tinatawag, okay? So, ayan. Naintindihan ba guys? So nakabuo tayo ng triangle. Naintindihan po ba? Yes po. So sige, para maintindihan nyo lalo yung sinasabi ni Mix, no? Manood tayo sa YouTube. Yan, nakasulat na yan guys, oh. Na-search ko na yan eh. Hanapin ko na lang yung mga tupi-tupi. Eto. Kita po ba yung screen ni Mix? Kita po ba guys? Yes po.